Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa buong bansa at ang patuloy na binabantayang posibilidad ng isang weather system na maaring mabuo sa unang linggo ng Marso. Mataas ang tsansa ng development ayon sa iba't ibang weather model, kaya mahalagang maging updated at patuloy na sumubaybay sa mga susunod na mga weather update. Para manatili kayong updated sa mga ulat panahon at mahahalagang abiso, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at sundan ang aming mga susunod pang weather updates. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayang sama ng panahon, low pressure area, o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin tayong inaasahang mabubuong sama ng panahon sa loob ng susunod na 3 araw. Gayunpaman, patuloy na umiiral ang easterlies o ang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ito ang nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, asahan ang karaniwang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa maghapon. May posibilidad pa ring makaranas ng mga localized thunderstorms o biglaang pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring samahan ng pagkulog at pagkidlat, kaya pinapayuhan ang lahat na mag-ingat. Sa mga nagtatanong kung posible pa bang bumalik o lumakas ang amihan, posible pa rin ito, at inaasahang maaaring makaapekto mula bukas hanggang linggo, ngunit limitado na lamang sa extreme northern Luzon ang magiging epekto nito. Sa Palawan, Visayas, at Mindanao, mananatili rin ang mainit at maalinsangang panahon na dulot ng easterlies, na may tsansa pa rin ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Para naman sa kalagayan ng karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya sa pangkalahatan ay ligtas ang paglalayag. Subalit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat lalo na kung may thunderstorm. Para naman sa long-range forecast at posibleng pagbuo ng bagyo sa unang linggo ng susunod na buwan. Narito ang mas detalyadong ulat hinggil sa long-range forecast, partikular sa posibilidad ng pagbuo ng isang bagyo sa unang linggo ng susunod na buwan. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng iba't ibang forecast models, may indikasyon ng paglitaw ng isang low-pressure system sa timog silangan ng bansa. Inaasahan itong papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga darating na araw. Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na palatandaan na ito ay direktang maglalandfall sa alinmang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas. Isa sa mga nakikitang posibleng senaryo ay ang tinatawag na recurvature. Sa ganitong sitwasyon, sa halip na tumuloy papasok sa kalupaan, maaaring umakyat ang direksyon ng sistema pahilaga o hilagang silangan at tuluyang lumihis palayo sa bansa habang ito ay nasa karagatan pa lamang. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi pa ito tiyak sapagkat maaga pa sa yugto ng pagtaya at patuloy pang nagbabago ang mga datos habang papalapit ang mga araw. Bagamat hindi pa ganap na organisado ang sistema sa ngayon, may posibilidad itong lumakas at maging isang tropical cyclone. Maaari itong magsimula bilang isang tropical depression at posibleng umabot sa kategoryang tropical storm kung magiging paborable ang mga kondisyon sa kapaligiran. Kabilang sa mga salik na maaaring magpalakas dito ang mainit na temperatura ng dagat na nagsisilbing pangunahing enerhiya ng bagyo, mahinang vertical wind shear na nagbibigay daan upang manatiling buo ang sirkulasyon nito, at sapat na moisture o halumigmig sa atmosfera na tumutulong sa patuloy na pagbuo ng mga ulap at thunderstorms sa paligid ng sentro ng sistema. Sa puntong ito, mahalagang bigyang diin na may nakikitang potensyal para sa development, ngunit hindi pa pinal ang magiging lakas, bilis, at eksaktong tatahaking direksyon ng sistema. Nasa yugto pa lamang tayo ng masusing pagmamanman sa consistency ng forecast models at sa kung paano mag-organisa ang sirkulasyon nito sa mga susunod na araw. Ang anumang pagbabago sa kapaligiran ay maaaring magdulot ng pag-iba ng galaw at intensidad nito. Mayroon ding isang senaryo na nagpapakita ng posibilidad ng paglapit ng nasabing sistema sa silangang bahagi ng Visayas at Hilagang Mindanao. Kung ito ang magiging direksyon nito, maaaring makaranas ang mga nabanggit na lugar ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan, paminsan-minsang malalakas na bugso ng hangin, at mas maalinsangang panahon dulot ng pagdami ng moisture sa atmosfera. Kapag mas lumakas ang sirkulasyon ng sistema at mas maraming halumigmig ang mahigop nito mula sa karagatan, tumataas ang tsansa ng mas aktibong pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin o matatarik na bahagi ng rehiyon. Dahil ito ay isang long-range forecast, mahalagang maunawaan na maaari pang magbago ang direksyon, bilis, at lakas ng sistema depende sa magiging galaw at impluensya ng iba pang weather systems sa paligid nito.
Kabilang dito ang ridge of high pressure na maaaring humarang o magtulak sa sistema, pati na rin ang umiiral na amihan o habagat na maaaring makaapekto sa distribusyon ng ulan at lakas ng hangin. Ang interaksyon ng mga sistemang ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa mga paunang forecast. Sa mga susunod na update, inaasahang magiging mas malinaw kung tataas pa ang tsansa ng pagdevelop nito bilang ganap na bagyo, kung saan eksaktong direksyon ito tutungo, at kung gaano ito kalakas sakaling tuluyan itong pumasok at manatili sa loob ng PAR. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na pagbabago upang maibigay ang mas malinaw at mas tiyak na impormasyon sa publiko. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat tungkol sa lagay ng panahon. Mahalaga ang maagap na paghahanda, lalo na sa mga lugar na karaniwang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan at hangin. Tandaan na ang kondisyon ng panahon ay maaaring mabilis magbago, kaya ang regular na pagkuha ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya ay napakahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Manatiling alerto at laging mag-ingat.